Good afternoon guys. Samahan niyo po ako sa gagawin naming waste management and recyclables collection seminar po na gagawin ngayon sa barangay namin. Hi! Good afternoon! Papunta po kami ngayon ng seminar. Pasok natin. Ito ay project mo ng Usify. Sa ano? Ano man na natin? Kaya sayang. Wala pa masyadong. Yan. 7 minutes ang tagal. Yan. Welcome. Ayan na. Ikaw nang mag-good. Pa. Maingat ka raw kasi sa yaman. Para nabigyan din sila ng pagkakataon. So, meron po tayo dito mga binibigay na pakibasa na ito. Para po sa ating presensya sa ating Panginoon, tayo po yung isuyo po ako, pakitanggal po ang mga sombrero bilang paggana sa ating Diyos na buhay. As the Bible said, Matthew 6:33, the second verse, the kingdom of God and all things shall be added unto you. Kaya ang gagawin po natin ay unang hihilingin natin sa Panginoon upang isaayos ang programang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw na pinagkaloob mo, sa magandang panahon, sa bawat kalakasan na binibigay mo, sa bawat HOA, Panginoon, Neighborhood Association, Panginoon, na binibigay mo sa ngayong araw na ito, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga pinuno ng Senro, si
si Sir Bernie Amorao, Panginoon, at si mga kasama, Panginoon, pagpalain niyo sila sa pagbabahagi ng aming gagawin ngayong hapon na ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na maging masaayos ang lahat ng mga sasabihin nila, Panginoon, upang ng gagawin mo pa, manguna po kayo sa aming gagawin sapagkat wala nga po kaming magagawa kung hindi niyo po kami sasamahan. The Lord bless you and He will keep you. The Lord, He will make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and He will establish you in shalom. The shalom, the peace of God be upon you in the mighty name of Jesus, and all the children of God say, Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula po sa USAPAR Federation, kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay dumating sa araw na ito. Ito po ang araw na napakahalaga para sa atin dahil napakasipag ng mga namumuno, ng mga presidente ng HOA at neighborhood at ng mga leader ng bawat community na nandito. Bago po ako magsimula ng hindi ko nahabain masyado dahil marami tayong pag-uusapan ngayong araw. So, nais ko pong batiin, syempre, ang ating Honorable Captain Paul Casale, and of course, ang ating kagawad, Bong Dalanon, at syempre, nandito po ang ating mga guests na hindi pa po na dumating. Syempre, ang kagawad Maria Carla de Lima. Yan. Siyempre, of course, ang ating Senro, ang ating department head, of course, Bernardo Bernie Amorao. Ayan. Of course, ang assistant head natin, ang ating, walang iba, si Engineer Tere Kioge. So, napakasipag po ng ating mga Senro team. So, andito din po ang ating Senro staff, Mitch Durasan. Palakpak naman dyan. Masarap yung burger, di ba? Palakpak tayo. Chester Olaso and Miss Donna Manansala. Information Division Section Chief. And of course, Dean Ricafort from MRF SWF Division Chief. With Miss Rona Candilario. Yan. So, nais ko rin pong batiin, of course, ang ating napaka-sexy secretary ng barangay, Sec Joms Eugenio, of course. And sa lahat po ng USAPAR officers na nandito na napakasipag, syempre, hindi po nakakalimot yan. Talagang all out po kami pagdating sa mga ganitong seminar projects and activities. This is our second year seminar of Senro. So, situin po namin na every year meron po kaming Senro na seminar para ibaba sa ating mga HOA, neighborhood, o diba? So, of course, syempre hindi din po mawawala ang ating Mayor Edwin L. Olivares na nandyan din po para sa atin, para ibaba ang mga proyekto. So, muli po, hindi ko na po pabahabain dahil nandito na po lahat. May nakalimutan po ba ako? Wala na, no? So, nais ko pong tawagin on behalf of our Honorable Chairman, Paul Casale. Andito po ang ating Sec Joms Eugenio sa kanyang mensahe. Positively responding to our invitation po. Pero just to set the record straight, Congress sa World Trade Center, tatanggapin po niya ang ating recognition bilang SGLGB awardee para sa habagat. Talaga pong pinahan ang ating hindi lamang po ang San Antonio. Actually, 7% ng pamilado sa atin. Tivelio, no, yung sa mission area po natin doon. Kanto ng Hernandez din po dahil sa Valley Free Tulay, ang kanto ng 4th Estate. No? The end of the day, ang nakikita pa rin natin sa ating mga waterways, lalo na sa Manila Bay, kahit meron ng Dolomite Beach doon, ang parati po nakikita parating pagkatapos ng ulan, lalo na ng matinding pag-ulan, ay basura. So talagang ang kailangan po ng bayo at zero waste. Dahil yun po ang goal ng Republic Act 1901. No?
Ngayon po, malalaman natin ito. Sa tulong naman po ng ating mga kasama sa Sangguniang Barangay, of course, Gigawad po, na meron ng partnership po with Pasco. Siguro mamaya sa kanyang pananalita ay mas may papaliwanag po niya. At kung ang plastic ay talagang basura, kailangan pare-parehas sa ating pagsolusyonan po yan. At syempre, papalad po tayo dahil ang center po will be providing the technical assistance for us. Napaka-sexy natin si Jong Eugenio, diba? Napakalaman ng kanyang mga sinabi. Of course, hiningaan din po natin ang mensahe. Ang napakasipag din natin ng kagawad. Kahit saan, makikita mo yan, 24 oras. Ayan. Kitang-kita naman ang kasipagan ng kagawad. Bong Dalanon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana pakiusap ko sana, gusto ko sana ibulong ni Presidente Angeles. Mamaya na po sana ako magsasalita, no? Kasi gusto ko mapakinggan po yung may papaliwanag po ng ating sentro. Pero ganun pa man, nandito na po tayo at nagpapasalamat po ako sa USAPAY, no, sa pag-organisa ng ganitong gawain kasi sa totoo lang, napakalaking tulong po to sa ating barangay. No, tulad po ng sinabi ni Kagawad Sik Jones, actually ako po yung kinuhang Vice Chair ni Kapitan Paul Casali para sa CBS. So sa maikling pong panahon, so nakita ko yung mga ilang problema ng ating barangay sa larangan po ng basura. Kasi minsan po sumasama po ako pagdating sa operation po ng ating mga CBS. Sa una ko nakita na problema, ang daming mga plastic, no, sa ating mga crate na kung saan naisip ko, ano kayang solusyon sa problemang to? Hindi ka rin po kami rito sa barangay ng isang resolusyon na kung saan si Kagawad Bong din yung tumatayong proponente na kung saan sana yung basura bago hakutin is pwede bang ma-segregate muna para at least mabawasan ho natin yung basura. Kasi sa totoo lang ho, ang sinasabi nga po, merong pera sa basura, pero bakit walang pumapansin sa dami ng pera na yan? Oo nga naman. So, Assistant Secretary, Ms. Flory Casilag. Pasensya na po, masanay ako sa first name. Next, ang ating Secretary, Treasurer, Ms. Emily Pimentel. Ang kanyang Presidente, Ms. Teresa Nina. Ayan, Agina. Next, ang ating auditor, si Mr. Don Aguido, si Mr. Rafael Mosora. Andito po yung Vice President niya, Ms. Leslie Adrada. Ayan. Punta na po kayo. Next, sino pa? Ang ating Grievance Committee, Ms. Corinne Corpus. Ayan. Siyempre ang ating COMELEC, Committee of COMELEC, Ms. Elizabeth Umali. Ayan. Mukhang baliktad yata, pero okay na yun. Sa livelihood, siyempre andito po si Ms. CJ Terado. Ayan. Halika para ma-picture lang tayo saglit para mamaya tuloy-tuloy na. Maya po ay mag-join po sa atin kasi may ka-meeting lang po siyang Cavitex ngayon sa City Hall. Kami po ay nagpapasalamat kay Ma'am Nelly Angeles. Kami po ay nag-meeting nito para sa ma-assemble yung ganito. Division? Magsisimula, okay. So, isang makakalikasang araw po sa ating lahat. So, again po, thank you po sa pag-anyaya po sa aming opisina sa Senro para maibahagi po sa inyo ang aming kaalaman patungkol sa pag-aayos po natin ng mga basura. So, bali yung pagpapainit niya sa kalikasan kumpara kay carbon dioxide, mabilis naman siyang nawawala. Pero paano siya mabilis mawawala kung tuloy-tuloy yung pag-init ng basura? Streets, parks, and in any public spaces. Yung aming opisina, nagbabaklas ng mga tarpaulin ng mga ibang kandidato. Nasa Suan na District 2. Nais po magbigay ng mensahe para po sa atin ang ating aspiring kagawad, Mark
Llamado. Sir Mark. Wow! 500 press. Ayan po mga. Ayan. Mamaya po may test paper po tayo. Yung maka-perfect po may 5,000 daw. Ayun po, syempre po maraming salamat po sa Usap High sa napakagandang event na ginawa niya ngayon. Syempre po, napakahalaga po ng ginawa po ni Pres Nelly ng Usap High at buong officer po. Syempre po, kung hindi po at naalaman yung ginagawa po ng sentro, aablang ko po tayo sa baba. Kaya po maraming salamat po sa panguna po ng sentro, sir. Thank you po sa pagbibigay po ng magandang balita po sa amin sa baba po. Syempre po, maraming salamat po Pres Nelly Angeles po sa palaging pag-invite po sa akin sa event mo at sa lahat po ng officer na nandito ngayon at sa lahat po ng presidente po ng HOA at syempre po ng neighborhood. Syempre minsan lang to no na nagkakasama po ang neighborhood at HOA. Palakpakan po natin ang Usap High po. At syempre po, i-acknowledge po natin si Kagawad Bong Dalanon na laging tumutulong po sa atin sa neighborhood at sa HOA po. At syempre po sa Senro, kay Kapol Casal po nandito ngayon at sa lahat po ng council. Muli po, Mark Beltran Llamado po. Syempre, kukuhin ko itong pagkakataon na to sa araw na to sa lahat po ng gusto mag-apply ng trabaho po. Ngayon po ako po ay nagtrabaho ngayon sa 8 kumpanya po ng aking boss, si Cap Jemelinti po, bukod po kay Kong Brian, ay kami po ay nagbibigay po ng patuloy na trabaho. Tulad po ng 2 taon na ginagawa ko po, ay patuloy po na ginagawa ko ang pagbibigay po ng trabaho. Hindi po ako tumigil dyan. Simula po nung tayo po ay nangarap tumakbo sa barangayan po natin. Muli po, sa pangalan po ng ating Congressman Brian Yapsuan, ay patuloy din po tayo nagbibigay ng serbisyo tulad po ng pagbibigay po ng mga medical assistant at kung iba't iba po na pangailangan po sa barangay natin. Maraming salamat po sa inyo mula po sa Usap High. God bless po. Yung mga residual waste namin, like, ang hirap po sa mga subdivision, marami nagpapagawa ng bahay, ano? So, ang daming po na natin yung talagang kailangan ng massive collection of recyclable materials. Yun po. From Barangay Village po ako, beautification and cleanliness. May napansinan po ako along Militon Spiritual Avenue. Meron sila nung lagayan ng empty plastic. Nandun po sa corner ng kanilang talipapa. Request lang po, through email, hindi na kailangan magpunta doon. Ayun po, pwede nyo. Mr. Bernardo Bernie Amoral, yes, from Usap High Federation, thank you sir sa pagpunta. At syempre, papaupuin muna natin si sir para makapagpahinga ng konti. Okay sir, ikaw yun na daw po ang sasagot sa question. Taon sa ibabaw ko banda. Doon po lagi, 20 minutes lang ho. Apo ko sa inyo lahat. Ako'y humingi ng paumanin kung bakit ako'y nalito. Hindi ko naman sila dyan gusto yung halik. Kaso meron naman talagang naunang meeting na which is tama, yung itatanong nyo, yun yung mga kausap namin tao, which is yung DPWH at yung NBA. So, isusunod na by next week ulit. So parang nararamdaman ko, bawat isa sa atin dito, nahin mo natin, na yung paglubo, yung pagbaha. Tama ba ka? So dito, pwede ko bang ipaliwanag na ng dire-diretso ito? Okay ba kayo? Ang taon namin, sinasabi nila, matagal na, bumalik na, hanggang ngayon di pa na-aksinan. Which is mali naman o yun. Kung titignan nyo, hindi naman dapat siya tignan. Tignan din natin yung community natin, tayo ba tumutulong sa problema. Kailangan nun, tayo tutulong, nakawa tayo ng solusyon. Una rin sa tubig. Nung umulang na beses ng May 12, talaga malaking pagbosan ng tubig. Kung pagano, ang sinasabi ko natin, yung
isang link. So kung titignan nyo kayo, kumuha kayo ng isang balting tubig, itapon nyo sa banyo. Tingnan nyo, yung inlet ko ron ang tagal bago mawala yung tubig. The same thing ang nangyayari sa atin. At hindi naman o yung problema na yun, yung volume, pag nasa bayo ng high tide, surrender na tayo lahat. Wala tayong magagawa. Yung paglaki ng tubig sa dagat, papasok ulit yun, yung ulan, hindi mo ilabas mo yun. So mag-overflow, lahat ng ilog natin pati ng drainage. Okay? So ang isang problema ho yun. Ngayon, tinignan mo namin, halos araw-araw, padaling araw, ako na kumikilos, dahil ako na pagbigyan na, naatasan ng ating buting alam ngayon, natignan mo natin kung ano nagiging problema, bakit tayo bumuha uli. Kasi during our term, nung 9 years o nung una na magkasama kami ni Mayor, nagpagawa kami ng diversion channel doon sa may moonwalk. Yung dating mga umiigis na ilog, gumawa tayo ng diretso, which is napakalalim mo, napakalaki. Nung magawa ko yung diversion channel, may pinapaliwanag ko before, hindi naman tayo nagkaroon ng baha. Ang consumer to the SM Sugat, hindi naman nagkakabaha ron. Ang naging problema lang ko ngayon, sunod-sunod to, maraming project ang national government. Kung iisa-isain ko yun, marami ho yun. At hindi naman kami pwede na malisi. Pero nagsisimula na ayusin yan. Yung isang problema kami nakikiusap, tungkol na lang sa simpleng problema yung basura. Ilang dekada na pabalik-balik na sinasabi natin, tayo magtulungan, tayo magtapon ng basura sa tamang lalagyan, sa tamang tapunan, sa tamang oras. Yun ang mga truck natin, yung compactor, meron ng small, medium, large. Yung maliliit na kalsada ho, pumapasok na rin sila. Pero bakit nakahakot na ng basura? Pagdating ng maling oras, may basura pa rin sa kalsada. Isang tanong lang ho. Ngayon kayo, halimbawa example, hindi ko sinasabi ginagawa nyo. Ipinapaliwanag ko lang ho ha. Wala akong ibig. Isa rin ako sila. Ako yung nagpapaliwanag lang ho. Kung ang bahay nyo, nandito, ang tapunan ng basura, 30 meters away from your bahay. Yung likod nyo, ilog. Kapag nagtapon kayo ng basura, sa kayo tatapon. Ano malapit? Ilog. Kasi dito, tatawid kayo ng 30 meters away. Dito, ang bahay nyo, ilog. Unang-una, tingnan nyo ha. Ito, pinagpapatiyan ng diskusyon namin ng DNR, PILG, MMDA, Public Works. Kanina, inulit ko ito matagal ng question to open. Sino ba may jurisdiction of easement? Yung simple tanong lang mo yun. Kung sino may jurisdiction. Bawat isa ko wala sumasagot eh. TP, MMDA, PILG, PNR. Wala eh, walang umaamin eh. Kasi kung titignan nyo, meron tayong seat files, retaining wall. Bakit ang bahay? Nakakapanig doon sa retaining wall. Wala akong sinasabi ko yan ha. Nandito yung retaining wall. Nakita ko may garden sila, may forest sila sa likod. Nagtabas ng saging, nagtabas ng puno. Naglinis ako ng creek dito sa Maybury Nice, may isang linggo. Nakita ko, puro troso, puro kahoy, kama, ang palagyan. Hindi ko alam eh kung anong sistema. Sa totoo lang, araw-araw, madaling araw, kanina nag-play ng barangay. After na mag-play ng barangay, pagkapos sa pagkakilog ng Gilis. Eh, siyempre, kailangan din tayo dito sa sitio. So, sa ilog. Patay na aso, patay na daga, kahit ng tao, everything natin sa ilog. Pero hindi nila nalitala yung pangit na trabaho. Ang namin lang pakiusap sana naman tayo magsama-sama. Magbagal naman tayo. Kasi ang ating mayor, yung buto ng bait eh. Hindi makapagsalita. So this time ako na magsasalita. Kung magalit, tama ang dapat ipakakot sa ito. Napakabait ko na ngayon. Pupunta kayo sa taas eh.
problema, may solusyon. Pero ngayon, tutulungan ko siya. Kung ayaw na magalit, ako magagalit. Diba? Ngayon, isang paliwanag ko kung bakit tayo barangay tubig. Kung titignan nyo, ang ilog, pinagagawa ng Mayor National, lahat ito pinagagawa. Naglagay ko tayo ng seat piles. Pakinggan na maigil. Ito isang malaking problema ito eh. Yung seat piles, or retaining wall, ito yung ginagawang bako doon sa ilog. Ang San Antonio, yung lugar nyo, meron na tayong pipe, 5. Halimbawa, sa Ina Homes, may 5 pipe kayo. Yung 5 pipe nyo, nakatakbo sa ilog. Okay? Nag-seat pile ang DPWH, yung 5 butaso na nakatap sa ilog, naging isa na lang. So, saan pupunta ang tubig? Sa subdivision nyo. Lulubog kayo. Kasi hindi naman makalabas sa ilog eh. Dahil yung seat piles na nilagay, Iisa na lang. butas, may isa naman butas. Nakuha nyo ba yun? Opo. Okay. Isang yun ang problema yan. Cut spacing. Sahuran mo tayo ng tubig. Yun ang galing ng part ng Pantakan, Manila, Pasay, lower part ko ng Taguig, Makati. Dito dadaan sa Tripatigalina, sa Pasay. Dadaan mo ng Paglaran, dadaan ng Tambo, dadaan ng Laweta, lalabas sa Manila Bay. You know, talagang tayo tapunan ng tubig. Pagdating naman mo dito sa part ng Cavite, malit na cross na lang mo, dito sa Montinuba, especially Las Piñas, dito rin lumagay sa atin mo yun. Ang pinapaksakan mo niyan, Bonro, Santo Niño, San Isidro, saka itong San Dionisio. Kaya titignan niyo bakit napakalaki ng tubig sa San Dionisio palagi. Dahil lahat ng tubig, doon na napupunta. Pagkaya niyo, marami yung kayong drainage na nirequest kay Mayor. Nung nakaraan, ngayon nirequest. Aproban ho. Ang question ho, yung contractor, alam ba niya yung gagawin yung drainage kung saan niya itatap? Hindi. Kung may nakita ko siyang drainage, itatap niya sa isang drainage, yun o bang drainage na pagtatapin niya, gumagana o ba, umaandar? I-organize ang ating ayan. Pero ang sabi ni Sir, bring your own ayan. Bakit hindi, di ba? Ang HOA at ang neighborhood at ang ating mga leaders, sama-sama natin, kahit 100, 150, pwede natin. Sa isang kondisyon, magdala kayo ng sasakyan. Diba? Maraming kondisyon eh. To Sir Bernie Amorao sa Senro, at syempre kasama po ang ating photo off muna. Wag na po kayong tatayo dyan. Uupo na lang sa harapan. Okay? Youth Supply Federation, dito po tayo sa